Nagpatuloy ang magandang pagbabago sa buhay ni Andre. Tuluyan niyang iniwan ang nakasanayang pananampalataya upang tahakin ang tuwid na landas kasama si Kristo. Nagalit ang nanay ko sa akin. Pero yung galit na yon, panandalian lang. Kasi nakita nilang nagbago unti-unti yung buhay ko. Sa kanyang pananabik na kilalanin pa ng lubos si Kristo, tinawagan ni Andre ang matalik niyang kaibigan na si Tony na unang nakakilala sa Panginoon. Tony, gusto ko umattend ng fellowship ninyo. Nung umattend ako, that was the first and hanggang ngayon nandun pa rin ako. Ibig sabihin, napatuloy ako sa church. Magmula nang umattend ako noon, nung unang attend ko ng Saturday, tuloy-tuloy na yun, walang patid. At nung makita ko yung klase nung samahan sa yung fellowship nila, kasi doon may kamayan, brother ang tawag nun, brother, sister, naramdaman ko yung pag-ibig sa kanila. Tinalikuran na rin ni Andre ang iba pa niyang mga bisyo tulad ng pag-iinom. Tumatanggi na siya sa mga aya ng mga noon ay kainuman. Mabilis ding nawala sa kanya ang paninigarilyo. Ang malalaswang magazine naman ay hindi lang niya itinapon. Ginupit niya at sinunog niya rin ito bilang tanda ng kanyang desisyon. Ngunit, namati na ako ng church. Kaya lang siyempre yung tawag ng laman nandun pa rin eh. So I am engaging myself to satisfy yung sexual lust ko. Nag-engage pa rin ako so much sa sin na yun. Muling nakapag-abroad ang ama ni Andre, kaya tumigil sa pagtatrabaho si Andre at muling ipinagpatuloy ang pag-aaral. Ngunit hindi niya ipinagpatuloy ang pagdudoktor. Yung last semester ko sa pre-med, nangungusap ang Lord sa akin, huwag kang tumuloy ng proper, huwag kang tumuloy. Yung tatay ko na ano sa akin, nadihimula ang tatay ko sa akin. Kasi hindi ako magpapatuloy. Siya yung nagpo-provide lahat ng aking ano. And they are all prepared na magdodoktor ako. Pero hindi natuloy. Ambisyon ng isang magulang sa isang anak na hindi natuloy, masakit sa kanila yun. Sabi ng tatay ko, ano ka ba naman? Maraming pwede tumulong sa kanila. Bakit ikaw pa? Hindi nila maintindihan yun. Sabi ko lang, meron akong tawag sa Panginoon. Meron akong tawag sa Panginoon. Nag-aral ng theology si Andre ng 1 taon. Patuloy siyang nakitaan ng pagbabago ng mga kapatid kung kaya't hindi naglaon, sinuportahan na rin siya ng kanyang mga magulang. For me, that disobedience doesn't mean that I'm disrespecting them. I might have disobeyed them, pero para sa akin, hindi ko naman sila dinidisrespeto eh. Kasi may nakita sila sa akin na along the course of ng buhay ko noon, nakita nila talaga yung pagbabago. Nag-convince sa kanila na tama yung nilalakaran ko. Ang unang nadala ko, mga kapatid ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa dinadaluhang fellowship, nakilala ni Andre ang babaeng muling nagpatibok ng kanyang puso, si Edith. Saturday sa fellowship, nakaupo ako ganun, may kausap ako. Kasi very entertaining yung mga tao eh, mabait. May nagdaan, malalaking babae, matataas na babae. Tingin ganyan, sabi ko, ayoko mapangasawa yung babae. Sabi ko guys sa loob-loob ko. Siya ang unang nag-disciple sa akin. At noong tinuturuan niya ako, gumaganda siya, gumaganda. And the Lord sabi sa akin, iya, ano mapapangasawa mo? Ngunit may tawag si Andre para sa isang misyon sa Samar, kaya't buong puso siyang sumunod sa Panginoon, iniwan ang komportableng buhay at pansamantalang lumayo kay Edith. Yung Samar, isa sa pinakamahirap na lugar yun. Pinakadelikadong lugar nung panahong 1985. Nung umalis ako pumunta ng Samar, may ministry na ako dito. Meron akong campus ministry. Meron akong 2 pamilya na pina-follow sa may Banlat, Quezon City. First time ko nakarinig na tawagin akong pastor eh. That was 1983. First time ko nakarinig, ang ganda sa damdamin. May kotse ako rito sa lungsod. Pagdating doon, naglalaba kami, may katulong kami sa Novaliches. Sabi ko, hirap ng buhay dito, pero tinatawag ako ng Panginoon. Pag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka makakatanggi. Makalipas ang ilang buwan, bumalik sa Maynila si Andre. Itinuloy niya ang nooy na udlot nilang pagtitinginan ni Edith. Napaligaw. Binibigyan ko ng ballpen yan, binibigyan ko ng Bible yan, nagpapahiwatig na ako. Hanggang dumating yung point na nagtapat na ako sa kanya.
inabot siguro ng ilang 2-3 taon bago ako nagsabi sa kanya, Edith, I love you. I'm going to marry you. Wala na yung luhod-luhod na pasing-sing-sing-sing pa. Wala na yun. Pag sinabi mo, I love you during that time, I'm going to marry you. Tapos kagad yun. Ganon kasilyado yung relasyon natin. Saan hahantong ang pag-iibigan nila Andre at Edith? Tuluyan na bang mabibitawan ni Andre ang tawag ng laman? Sundan bukas sa pagtatapos ng kanyang kwento. You know, Mari, you can see the progression in the life of Andre na ngayon, ito na, in his mind, ito na, serious na ako dito, no? And now I'm also serious with my walk with the Lord. I will respect her, I will honor her, and also at the same time, of course, I'm honoring my God because I'm setting boundaries na ito na, Lord, ang para sa akin. Natawa ko kanina, Peter, nung kinuwento niya yun. Kasi yan din ang ginawa ko kay Encha. You're going to marry me. Hindi ko siya binigyan ng choice. Actually, when you say that, it's a sobering thought. Oo nga, no? This is it. In other words, I don't fool around anymore. Right. Yeah. But Andre's story reminds us of a powerful truth. When we surrender our plans to God, He replaces them with something far greater, His purpose. Hindi madali ang pagsunod. He lost friends, disappointed his family, and struggled with sin. But at every step, the Lord met him with grace, strength, and hope. Kaibigan, baka ikaw ay katulad ni Andre. Maybe you've been trying to change on your own, but nothing seems to work. Ang totoo, tanging si Jesus lang ang kayang magbago ng puso. And Jesus is inviting you right this moment, not to a religion, but to a real relationship with Him. A life where peace replaces anxiety, freedom replaces addiction, and love replaces shame. Amen. If that's your desire, then pray this prayer from your heart. Dear Jesus, I have been struggling and struggling for so long. And I've reached a point in my life where I know I can never achieve or have what I'm looking for. But I can only do that through you. And so this very moment, Lord, I choose to surrender my life to you. And in this surrender, Lord, I come to you to ask for your forgiveness. Forgive me, Lord, for my wrongdoings, for the sins that I have committed, because today I choose to turn my back on my life of sin. And I invite you, Jesus, now to be my Lord, to be my Savior, the God that will lead me in this journey of victory, the God that will set me free from the spirit of lust, from all my vices, and that I can live a victorious life. Thank you for dying on the cross and paying for all my sins in full. I receive you now. I thank you now. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Problema sa pera, sakit na imposibleng gumaling, pinsala ng kalamidad, sa gitna ng matinding suliranin, may isang pangalang maaasahan at tumutugon. Sagot ka ni Lord. Simula November 10 to 14 at 17 to 21, 12 midnight, live sa GMA. Kayo ay nanonood pa rin ng The 700 Club Asia. We're glad to have Andre Hineta once again on the show. Maraming salamat, Andre, for saying yes to us for the fourth time. What was the hardest habit to break? And how did you deal with it when temptation came around? Yung pong, ang alak kasi inabot ako ng mga ano yan less than a year bago ko nag-give up yan. Pero yung pinakamatindi yung yung pagnanasa sa sa laman talaga. Kasi matagal ko talagang 9 years old pa lang ako nang yung mas sin of so
ano yun, I carried that, yung passion na yan, yung desire na yan, yung last na yan, hanggang sa maging Christian ako. Yun ang pinakamahirap sa akin, yung pagnanasa sa laman. Paano nawala yun? How did you deal with it? Alam niyo po ba na pag ginawa ko yun, sinatisfy ko yung aking, yung pagnanasa na yan. To be honest with you, gusto ko ipokpok yung ulo ko sa semento. Because of Parang, the, why did I fall again? why did I fall again? Masakit po talaga. Pero isang bagay ang ano sa akin eh. Merong isang teacher, ang pangalan niya si Alexander Ness. Isa sa mga teacher ng God's Victorious Army. Morris Cerullo. Morris Cerullo. Meron siyang isang teaching doon, yung holiness. Holiness. Na meron po siyang isang doktrina na magkaiba sa kay Paul Trulin. Na si Paul Trulin merong sinful nature and divine nature ang tao. Si Alexander Ness po, wala. It's just divine nature. When you accepted the Lord Jesus Christ, you are a new creation. The old has passed, the new has come. Sabi ko, sabi ko, kung meron akong old nature, normal lang sa akin magkasala. Kaya I took that, yung pong in-embrace ko yung teaching na yon, na wala akong old nature na. Meron akong divine nature na bakit ako nagkakasala? Because I'm just admitting it. I permit it to happen to me, kaya nangyayari. Iyon po malaking bagay po sa akin. I think, Andre, you finally realize that because you now have the divine nature, you're no longer subject, to that kind Hindi na of kailangan pagbigyan. temptation. Not because you're strong, but He who is in you is able to give you the grace and strength to say no. Yes, tama to say po. no. Hindi ka na slave doon. Tama po. Sabi niya, yung yung alcohol, 1 year, no? And then yung pagnanasa is, yun ang tumagal. Sa akin, yung alcohol kaagad, 1 year. Yung smoking, Pareho tayo. 2 years and a half, almost 3 years. Minsan, nahiya ako, I'm going to church. No, because you know it's wrong. Yes. So you're ashamed to even makikita nila yung hugis. brand na yon. Hindi ko na Okay. sasabihin. So Andre, you were already active sa church, pero inamin mo, patuloy ka pa rin nag-struggle sa last, no? So, but I think you answered this, no? How did you wrestle with the guilt? Kasi yan ang kumbaga, after you fall, that's what the enemy uses to make you realize, oh, you see, sabi mo, Kristiyano ka na, hindi ka Kristiyano, you're still mine, di ba? Okay. So, how did you wrestle with the guilt? Kasi yan ang gustong ibato ng enemy sa all of us, di ba, yung guilt. Opo. Dumaan po sa punto ng buhay ko noon na involved ako sa worship team. Nagba-Bible study ako, may campus ministry ako. And at the same time, I was really in bondage. Walang nakakaalam niya kundi ako lang. So, dumating sa punto na merong just still small voice, maring ito po hindi nangyayari sa iba, pero it personally happened to me. Ganito po ang pag hindi ka tumigil dyan, mawawala ka sa akin. It's a very personal thing. Yeah. I took it kasi meron akong experience sa kanya. Yeah. Ayoko mawala. Yeah. Kasi totoo na eh. Yeah. Doon ako nakaranas ng kapayapaan at ganda ng buhay kay Jesus. Ayoko lang mawala sa kanya. At alam mo, totoo yun. No? May inner witness eh. Right. Did you take any steps to seek accountability or healing in that area? Kasi how can we deal with mga secret sins like that now without hiding or feeling disqualified? Actually, wala nga po akong masyadong taong pinagkakausap noon. I spend time with Him. Amen. That was the only secret na nakita ko na mag-spend ka ng time sa Kanya. Dwell more on His Word. Nagme-memorya po ako ng scripture noon. Kaya pag may temptation na dumarating, sabi ko, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa akin. Spirit of lust, lumayas ka sa akin. That's really the best way talaga. You declare it. You recognize that the enemy is coming. Lumayas ka. Flee. So you were introduced to the lust of the flesh, sabi mo nga, excuse me, when you were as young as 9 years old. Ano? If you could go back in time and talk to your younger self, what would you say to the younger Andre? Sasabihin ko sa mga kabataan, huwag niyong babalikan yun. Kasi yung sinimulan mong pangnanasa sa laman na yan, pag hindi na-aresto yan, yan ang papahirap sa iyo pagdating ng pagtanda mo. That's so Huwag true. huwag babalikan. Oo. It grabs a bigger hold over your life. Eh. Wow.
And you admitted, Andre, na you were struggling with lust, ano? May mga boundaries ka bang sinet before you and Edith were married? Opo, kasi nakilala ko na ang Panginoon eh. Yung ang girlfriend ko noon, sabi ko, halos mag-live-in na kami. So dahil natagpuan ko na yung kabanalan ng Panginoon, sabi ko, igagalang ko itong babaeng ito. Of course, nung mag-boyfriend, girlfriend, eh, syempre, may nahalikan mo naman yan. Pero hindi na yung katulad noon, it will go Further, yeah. totoo yan. Kasi po, pag ano yun, nahalikan mo babae, tuloy-tuloy na yan, yun ang panahon noon eh. Right. Pero sa kanya, may boundaries talaga yan, sabi ko. Wala kaming premarital sex ni Edith. Kinasal kami na Wow. virgin siya. Praise the Lord. That's what you call respect. Amen. Respecting the boundaries. But you know, the path of holiness is not a line; it's a direction. You make up your mind to go closer and closer to God. Hindi yung nandun ka sa borderline, you won't cross. So I think that's the prayer that we need to pray for our young people, and also those struggling with different types of illnesses. We want to pray for you. Father, we thank you and we praise you for your goodness. Your grace that abounds in each of our lives. Yes. Lord, we pray not just for the young people, but everyone facing a battle in their lives this very moment. It could be a battle of some sort of illness, it's a battle of a report that they receive from the doctors, or just some of our young men and women that are struggling in this issue of lust. Lord, you are greater than lust. You are greater than any sin, and that you are able to cause your grace to abound in us, that we may live victorious life. So today, in the name of Jesus, Lord, would you release your strength, your grace, your favor upon those watching right now, even your healing upon those that need a miracle healing touch from you, Lord. We just rebuke every sickness, every disease, every affliction in your body in the name of Jesus. And even the spirit of lust, we break it. Jesus' name. Even now, in Jesus' name. In Jesus' name, you are set free. Receive that freedom. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Kaibigan, baka ikaw ay katulad ni Andre. Pagod ka na sa paulit-ulit na pagkakamali. Or baka may kilala kang gusto mong mailapit sa Panginoon. Tulad ng ginawa ni Tony para kay Andre. Hindi aksidente na nanonood ka ngayon. Ang Diyos ay kumakatok sa iyong puso. Tawagan mo kami sa CBN Asia Prayer Center, open 24/7 kahit anong oras, anumang araw. Ang aming Prayer Center representatives ay handang makipag-usap sa iyo, mapa-prayer request o kung gusto mong maliwanagan sa iyong pinagdaraanan. The Prayer Center can refer you to a Christian church nearest you. You can also join our online Bible study group. The phone lines are open and someone is ready to pray with you. Kung ikaw ay na-inspire sa kwento ni Andre, mas marami pang mga testimonies ang pwede mong mapanood sa official YouTube channel ng The 700 Club Asia. Mahahanap mo dito ang mga buong episodes at real-life stories ng mga taong binago ni Jesus. Subscribe to The 700 Club Asia on YouTube, click the notification bell, and be encouraged by powerful stories that will remind you na walang imposible sa Diyos. Amen. Kung naghahanap ka ng araw-araw na inspirasyon, panalangin at paalala ng pag-ibig ng Diyos, we invite you to follow the 700 Club Asia on Facebook, Instagram at X. Makikita mo rito ang mga real-life stories, daily encouragement at mga Bible verses na makakatulong sa iyo sa araw-araw. Like, follow, and share. Sa cbnasia.org naman, makakabasa ka ng daily devotionals na makakatulong sa iyo na mas makilala ang Diyos, lalo na sa mga oras na ikaw ay nalilito, nasasaktan, o nangangailangan ng direksyon.
Pwede rin sa Tanglaw app, isang audio devotional na pwede mong pakinggan anumang oras. I-download ito ng libre mula sa Google Play Store, App Store, Spotify, at Apple Podcast. Let God speak to your heart today. Use Tanglaw, your source of hope, encouragement, and truth. More of the 700 Club Asia after a few reminders. Diyan lamang kayo, magbabalik kami. Hello, John. We're gonna need a bigger boat! He is the light of the world. For block screening or to use this film for fundraising in your church or organization, please get in touch with Gina Romero. Nakakabinging katahimikan. Ganito ang mundong ginagalawan ng 10 taong gulang na si Raquel mula sa Lingayen, Pangasinan. Kwento ni Nanay Jenny Rose, ipinanganak niyang normal si Raquel noon, subalit nagbago ang lahat nang magkasakit ito noong siya'y 3 taong gulang. Nagkanana yung ulo niya. Lumabas yung mga nana doon sa anit-anit niya po. Kaya doon nabingi siya, tapos may sumabog sa tenga niya. Wala kaming mahinga ng tulong. Kahit pangpagamot niya. Mula noon, lumaking mahina na ang pandinig ni Raquel. Lahat-lahat po ng inuutos ko sa kanya, sinusulat ko na lang po sa papel, pag bibili, pag maliligo, binabasa ko po tapos ipinapaintindi ko po sa kanya. Dahil sa taglay na kapansanan, naging tampulan ng tukso si Raquel sa kanyang eskwela at sa kanilang komunidad. Nasasaktan po ako, sir, pag nakikita kong iniwasan siya. Mas lalo pag umiwas yung mga bata, sabihin nila, ay bingi yan, sabi niya. Sirang ulo, sabi nila pag minsan sinasaktan. Kwento ni Nanay Jenny Rose, nasubukan na rin di umano nilang patingnan si Raquel sa doktor noon. Subalit hindi na sila nakabalik sa mga sumunod na check-up dahil sa kawalan ng sapat na pera. Paghuhugas lamang kasi ng bote na pinaglalagyan ng bagoong ang hanap buhay ni Nanay Jenny Rose. 80 pesos ang kanyang kinikita dito kada araw. Matagal ko nang pinangarap na magka-hearing aid si Raquel pero wala talagang makatulong sa amin. Nagdadasal po ako gabi-gabi na sana gumaling yung anak ko tapos sana mabigyan kami ng blessing. Tinugon ng Panginoon ang dasal ni Nanay Jenny Rose para sa anak na si Raquel nang magtungo ang team ng Operation Blessing sa Lingayen, Pangasinan. Isa si Raquel sa mga nabigyan ng libreng hearing aid mula sa Operation Blessing. Tuwang-tuwa po siya kagabi nung sinuot namin yung hearing aid niyang dalawa. Sabi niya po, ang lakas-lakas naririnig ko na, sabi niya. Mayroon na. Mayroon na. Salamat po. Masaya din ako dahil hindi na binubuli yung anak ko. Binigyan din ng Operation Blessing ang pamilya ni Nanay Jenny Rose at Raquel ng food bag na laman ay bigas at iba pa nilang mga pangangailangan. Bakas sa kanilang mga mukha ang ligaya sa regalong natanggap. Dahil sa inyong suporta sa CBN Asia, nakakapagbigay tayo ng bagong pag-asa sa mga kababayan nating nangangailangan. Nagpapasalamat pa ako sa Operation Blessing dahil nabigyan po ang aking anak na si Raquel Kasaklang na malaking tulong po sa kanya dahil gustong-gusto niya pong mag-aral dahil naririnig niya na po lahat ng sinasabi ng mga tao. Thank you. Imagine living in a world surrounded by sound but never hearing it. That was the reality for 10-year-old Raquel Kasaklang from Lingayen, Pangasinan. A childhood ear infection left her with a hearing impairment, and poverty made treatment impossible. But God had a plan. Through Operation Blessing Philippines Wheelchair and Assistive Devices Distribution Project, Raquel received a hearing aid,
a simple device that changed everything. Can you imagine the wonder in the eyes of Raquel as she discovered a world she had only seen but never heard? That's the kind of transformation your support makes possible. And because of your generous hearts, we want to say thank you. Raquel now walks a new path, one filled with sound, connection, and hope. Amen. Today, you can be part of someone's miracle. When you give to CBN Asia, you're not just donating, you're restoring lives, renewing dreams, and revealing the love of Jesus in tangible ways. Just scan the QR code on the screen to send your donation. Pwede mo ring bisitahin ang cbnasia.com/give para sa iba pang detalye ng pagpapadala ng iyong donasyon. In our Push Pilipinas segment, we lift a prayer request to God from our Facebook page and rejoice in His powerful answers. Ayan, Mari. Sabi ni Christine Cruz Dabi, yes, Lord God, Jesus, please help me and bless us always. Amen. Father, in Jesus' name, would you answer her prayer? Whatever her need is, Lord, you know it. Would you move now in her circumstance and bless her mightily, Father, we pray. In Jesus' name. Amen and amen. Andre's story is proof that no one is ever too far gone for God's grace. No habit too strong, no past too messy, and no dream too broken that God cannot redeem and restore. And sometimes all it takes is a friend, just like Tony, who's willing to reach out, pray, and walk with us in love. And Raquel, a young girl who lived in silence, now hears the beauty of life. That's how God moves through people, through community, through unexpected moments of surrender. May bagong simula sa piling ni Jesus. He is not finished with your story. And as you go back to your daily life, we pray that you carry this truth with you. God sees you. God knows your struggles, and He's ready to lead you to a brand new life. So be encouraged with this promise from God's Word in Galatians 5, verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Siguradong na-bless ka sa kwentong tampok namin ngayon. Nagagawa natin ang programang ito ng walang paid commercials dahil sa suporta mo sa CBN Asia. Kung nais mong magpatuloy ang The 700 Club Asia, we encourage you to send us your monthly donation. Just scan the GCash QR code on the screen using your GCash app or visit cbnasia.com/give for other ways to send your donation, like bank transfer or credit card. Abangan bukas ang pagpapatuloy at pagtatapos ng kwento ni Andre Hineta. Same time, same channel. Dito pa rin sa The 700 Club Asia. Laging tandaan na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoon ang ating sandigan. Pagpalain tayong lahat. Lalaking dating babaero at magnanakaw, magbabago pa ba? Alamin sa pagtatapos ng kapanapanabik na kwento ni Andre Hineta. Ngayong Biyernes, alas 12 ng hating gabi sa The 700 Club Asia sa GMA.